Kumusta na po kayo? Sa lahat po ng aking mga subscribers, siyempre, ay hayaan nyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga followers, viewers. Ganon din po sa mga subscriber ko dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa. At sana manawari ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng sakit, lahat ng uri ng mabibigat na problema sa buhay. Sana mailayo kayo. At dito naman po sa mga congressman, mga politikong mga kawatang ito. At yan po ay naglabasan na yung mga pangalan. Sana mamatay na lang kayong lahat. Yan po ang aking ipinagdarasal ngayon, na mataimtim na mamatay na lang kayong lahat. Okay. Magbibigay lang po ako ng kaunting opinion at reaction po dito sa mga nangyaring hearing, na kung saan po ay pinangalanan na po ni Diskaya yung mga DPWH na sangkot sa mga pangingikil, sa mga kickback, ganon din po dito sa mga congressman na ibinunyag na po. Kasama na po dyan yung asawa ni Maine Mendoza. Kilala niyo naman po si Maine Mendoza. Asawa po niyan si Arjo Atayde. Ay kasama po pala dyan sa maanumalyang mga project na yan. See? Tingnan nyo, hindi talaga makontento itong mga animal na ito. At marami pa pong iba. Hindi ko na po kailangan talakayin dito or sabihin isa-isa yung mga pangalan po nitong mga demonyong ito. At napanood nyo naman po yan sa hearing. At mamaya po, iwanan na po muna natin yan. At dito po muna tayo mag-concentrate sa biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado, na kung saan po ay tinadyakan na itong si Escudero at pinalitan na po nitong si Tito Soto na matandang hukluban na ito, na matagal na po niyang pinangarap yan na makabalik dyan sa Senate President, maging Senate President. Yun nga po, napalitan na at wala na po si Chis Escudero. Kung ako po ang inyong tatanungin, wala po akong kakampihan dito sa mga animal na ito, dahil itong Escudero din po na ito ay involved din po sa mga maanumalyang project na yan. Una, siya na rin po yung umamin na binigyan siya or nag-donate ng 30 million yung kanyang kaibigan na contractor din po, na malaking contractor din po sa mga DPWH. Maliban pa po dyan, marami din po palang insert yan. So tama lang po na patalsikin yan dyan. Dapat nga po hindi lamang po patalsikin sa pagiging Senate President yan, kundi patalsikin na tuluyan dyan sa Senado. Lahat po ng mga involved yan, yung mga nabanggit po na 5 senador. Kasama na po dyan yung Joel Villanueva. Yung dating si Grace po. Sino ba yung nabanggit na 5 yan? Pang-6 nga po si Grace po. 6 pala sila. Dapat po yan ay kung talagang gusto ng liderato ng Senado, ay linisin kung linisin. Pero I don't think na malilinis yan. Baka po ay lalo pa pong pagpugaran ng mga kanyan, ng mga kawatan, itong Senadong ito. Alam niyo po ba kung bakit? Diyan po sa pagpapalit ng liderato ng Senado, kagaya po ng Senate President, ay automatic po yan. Magpapalit po sila ng mga ibang posisyon
At ang namimili grupo rito, ay, may mga nagsasabi, pinalitan na raw po si Congressman Marcolita ng Blue Ribbon Committee, chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero wala pa naman po ako nababasa, napapanood. At pero automatic na po yan na talagang magpapalit. At ang maugong po ditong ipapalit kay Senador Marcolita ay itong si Risa. Ito po yung pagka ito po ay pinalit diyan kay Senador Marcolita, unang-una, anong alam niyan? Hindi naman po abogado yan. Ngayon, either dito sa dalawa, Ping Lacson at saka itong si Risa. Itong si Risa naman, alam nyo naman yan na PhilHealth Queen yan. Di ba? At bagamat walang pinangalanan dyan sa Senado, pero alangan naman po magpangalan, yung si Diskaya sa Senado, wala pong pagkakaiba yan kay Alcantara na ay kay Bunuan, kay Secretary Bunuan at tinanong ni Joel dati si Bunuan kung siya ba ay naglabi daw or nakialam sa mga proyektong yan. Natural ang sagot ni Bunuan, wala po. Ganon din dito. Nagtanong si Jingo Estrada kung mayroon ba sangkot na na senador. Siyempre, ang sagot po dyan ni Diskaya, wala. Alam nga naman sasagutin na opo. Ikaw mismo. Diba? Hindi po. Pero 6 po yan na sangkot sa kuan at yun po sana yung lalabas na yan. Sa mga susunod pong hearing, lalabas na po sana ang problema po natin ngayon. Kung ito pong si Risa ang ipapalit bilang Blue Ribbon Committee, chairwoman, wala na po ang bansa natin. Absulto na po si Tambaloslos, absulto na rin si Saldico. Bakit? Ito pong Tambaloslos na ito ang nagrekomenda na para i-hire ni Bongbong Marcos itong kapatid mismo ni Risa. Hindi ko lang po alam kung anong position dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos yung kapatid ni Risa. Ay kung hindi po ako nagkakamali ay ambassadress daw po yata. Hindi ko lang po alam din kung saang bansa siya ambassadress. So yun, si Tambaloslos po ang nagrekomenda. Papaano niyang idiin ngayon si Tambaloslos at si Saldico na kung saan ay ikinanta na rin po ni Diskaya na ito yung 25% na pupunta dito kay Tambaloslos at dito kay Saldico. So papaanong palalabasin yan? Well, anyway, wala na pong pag-asa. Tandaan po ninyo, wala na pong pag-asa kayo. Lalo na po itong mga mahihirap nating kababayan. Ito po talaga ang laging nasasagasaan. Laging napipitpit itong ating mga kababayang mahihirap. Dahil lamang po din sa mga kawatang mga politikong ito. Kaya, uulitin ko lang po, sana po mamatay na lang kayong lahat. Maging sa Senado at saka Kongreso, sana ma-one time na kayong daanan kayo dyan ng piste na mahayop kayo. At wala na po kayong pag-asa. Una, itong si Tito Soto, ano bang kanyan? Ano bang nagawa niya nung siya ang Senate President? Hindi ko rin alam yung mga katangahan din itong mga senador na ito. Nag-Senate President na yan eh. Bakit nyo pa? Bakit wala na bang iba? Nandyan si Cayetano, abogado yan. Ha? Dapat ang Senate President, abogado rin dapat para nakakaintindi ng batas. Ito ang matindi. Mga kababayan, para lang po malaman ninyo. At lalo na po dito sa mga followers nitong si BP Sara. Ihanda nyo na po yung inyong mga sarili dahil sigurado po ako na bubuhayin po nila yung impeachment dito kay BP Sara. Bakit po? Kung inyo po matatandaan, ito pong si Soto na ito ang ayaw talaga na i-archive yung impeachment na yan.
Silang dalawa yan. Si Lacson, even do hindi bumuto yun, nag-abstain yan. Pero, yun pa rin. Pero itong si Soto, gusto niya talaga ituloy yung impeachment dito kay BP Sara. O ngayon, dahil naka-archive lang yan, pwedeng gisingin nila, tapikin nila, hoy, archive. Gising. Itutuloy namin ikaw. Ganun lang po yun. Ang ibig sabihin na naka-archive. Kumbaga na isang tabi lang. So ngayon, ihanda nyo na po yung inyong mga sarili na anumang oras mula ngayon dahil umupo na po bilang Senate President to si Soto, baka mag-announce na po na itutuloy na ang impeachment dito kay BP Sara. So ngayon, mga kaibigan, sa dinabidami ng problema natin sa bayan, sa dinabidami ng mga gutom nating mga kababayan, yan ang aatupagin nitong mga animal na itong mga walang kakwenta-kwenta mga taong ito. Tingnan nyo. Grabe. Ang asikasuhin nyo ng mga buwaka ng ina ninyong mga senador kayo, kung papaano nyo bigyan ng pagkakakitaan o paalwanin ang buhay nito mga kababayan natin, yun ang asikasuhin ninyo, hindi yung mga pag-i-impeach dito kay Sara Duterte. Wala na pong pag-asa ang bayan natin kung itong mga ito. Kaya ang sinasabi ko po rito, ito pong mga animal na pabalik-balik naman dyan, na mga matatandang hukluban na gusto pang pabalik-balik yung mga hayop na to, wala naman nagagawa. Iwan ko kung bakit nananalo itong mga hayop na to. Sa bagay, hindi po natin masisisi ang taong bayan dahil mayroon din pong controversial dito sa Comelec. Lalo nitong chairman na pandak na ito na si Garcia. Dapat ito ang una natin kinakapon Kapunin na natin. Para matauhan lahat, kapunin nyo, i-video natin kung paano natin na tanggalan ng bayag yan Ewan ko lang. Lalo na ito mga napangalan ng mga kongresistang ito. Pero sa mga darating pong araw, mayroon po akong i-announce dito. At sana ay may makagawa. Pero sige po. Ngayon na lang. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Ngayon po ay kung sino po yung makakapagbigay sa akin ng bayawak, may kapalit pong kamuting dilaw. Bayawak po ang pinag-uusapan natin dito kung ano-ano iniisip nyo Kaya nga sabi ko, intindihin yung mga sinasabi ko. Kung mayroon po kayong maipipresenta sa akin, bayawak man yan, buaya man yan, papalitan ko lang po ng kamuting dilaw. Yung pong kamuting dilaw, nagkakahalaga po ng 4.5 million pesos. Wala naman po akong pera. Yun po. Inuulit ko lang po, wala po akong kwan dito sinasabi. Kasi parang namimiss ko lang na mag-alaga ng bayawak at mag-alaga ng buaya. Basta kung mayroon po kayong mahuli, ito na po yung pagkakataon ninyo. Gawin nyo na po na maginin mo. Pag makahuli kayo ng 10 kamuting dilaw ang kapalit. 4.5 million po ang isang kamuting dilaw. So, magkano yan? Antimano po yan. Kahit saan nyo dalhin. Bitbitin nyo ang kamuting dilaw, kahit saan nyo dalhin yan. Hindi aatrasan yan at sigurado bibilhin yan ng kahit na sino. Kasi alam nila na pagka nilaga nila yung kamuting dilaw na yan, lalo't matamis yan, masarap yan,
Ha? Pag-aagawan pa po yan. Isang kamuting dilaw po, either bayawak, either buaya, ang mahuli ninyo, bawat isa may kapalit na isang kamuting dilaw. Maliwanag po yan. Doon po sa mga hindi nakakaintindi itong mga sinasabi ko, huwag na kayo mag-comment dito. Kung ano yung kamuting dilaw. Matagal ko na pong binabanggit ang kamuting dilaw. Kasi mayroon din po nagko-comment dyan, ano raw ba yung kamuting dilaw. Hindi ko naman masisi talaga itong mga nagtatanong na gano'n. Kasi nga, marami po talaga natin mga kababayan na mga bubo. Kasi nga po, hindi kasi nagsusubscribe dito sa channel ko. Ay kung nagsusubscribe sana, pinipindot sana itong subscribe dito nga Birana Live Studio TV, sana matatalino na itong mga ito. Ay hindi eh. Bobo nga kasi. Kaya hindi nila alam mag-subscribe. Kaya hindi rin nila alam yung sinasabi kong kamuting dilaw. At nagtatanong pa kung ano raw yung kamuting dilaw. Ano i-announce ko para sarili ko sinugba ko sa apoy, ganon. Ito yung mga bugok na bobo pa. Yun po yung sinasabi ko. Yung mga nakakaintindi lang po yung makakatalima dito sa sinasabi ko. Sobra na po ang galit ko. Hindi na po makwento. Hindi na po mababago itong utak ko. Imaginin mo, pagkadami-dami ng mga congressman ang nabanggit. Doon po sa mga pagsasalita ni Diskaya, yung si Pacifico Diskaya, naniniwala po ako doon. Ngayon, yung mga nabanggit niya mga kongresista, ano sinasabi? Magdidimanda. Natural, ganun lagi ang sasabihin niyo. Di ba, Antimano, nagbigay ng statement ito sa Tambaluslos, si Romualdez, na hindi raw niya papayagan yung mga ganyang mga matatanggap siya ng mga bribe. For your information, Tambaluslos, papaano mo sabihin na kahit kailan na hindi ka tumatanggap ng bribe at kahit kailan? Ay ano kaya kung isupalpal ko sa mukha mo yung desisyon ng Delaware sa US na tumanggap ka ng bribe na yung heavy luggage na pinag-uusapan? Bullshit ka. Nagmamalinis pa kayo, mga hayop kayo. Basta para sa akin, lahat kayo na binanggit ni Diskaya, totoo yun. Alam ko bumasa ng taong nagsisinungaling. Yung sinasabi yung ni Diskaya na nagsauli ng pira sa kanya, natapos nung tinatanong kung totoo ba nagsauli, tinanggi. Tingnan yung itsura. Putlang-putla. Kaya, walang duda na naniniwala ako dito kay Diskaya. Pero tama lang itong ginawa niya. Total, siya rin lang ang puputukan nito. Idadamay na niya yung mga talagang nakinabang sa kanya. Na talagang totoo na mga hiningan siya ng 25%. Naniniwala po ako doon kay Diskaya na yan. Pero hindi po ibig sabihin na aawa ako sa mga hayop na to. Pare-pareho po yan mga nagpahirap din sa mga kababayan ko. Pare-pareho po ang tingin ko rito sa mga ito. Demonyo lahat ng mga ito. Lahat po yan. Hindi ko mo nagsabi siyang gano'n, naawa ako sa kanya. Hindi. Ang sinasabi ko lang po dito, naniniwala ako doon sa mga binanggit niyang congressman at saka binanggit niyang mga DPWH. Tingnan niyo. Ayan na. Impeachment ni Sara Duterte. Bubuhayin niya ni Soto. Maniwala ka sa akin. Iyan ang agenda. May kumpas ito. May kumpas. Hindi makukuha ito, hindi
ura-urada, pinalitan ang Senate President. Huh. Kakaiba ito. Tapos, habang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, itong mga animal, ito na alam nila na puro mga sangkot yan. Kaya nagdesisyon ang may kinumpasan yan, kung sino man nagkumpas na demonyo, nakasangkot din yan eh. Kasi lalabas na ang talagang totoo, maglalabasan yan. Ngayon, isa pa, hindi nyo ba napuna doon sa hearing na si Diskaya lang ang nagsabi na hiningan siya ng mga ganon 25%, 20%, 30%? Tapos nung tinanong yung mga ibang kontraktor, wala daw. Mga sinungaling yan. Sino maniniwala na wala kayong, walang kaparte itong mga congressman na ito? Ano yan, si Diskaya lang ang hininga nila, ganon? Kayong mga ibang kontraktor, hindi? Ulol. Hindi kami ipinanganak kahapon lang na hindi namin malaman ang kalakaran yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya yan pinalitan dahil di ba una, maliban doon sa insertion nito ng si Escudero at maliban doon sa 30 milyon na ibinigay ng kontraktor dito sa kay Escudero nung campaign period. Ang isa talaga sa rason kung bakit pinalitan yan ay dahil doon sa usaping impeachment kay Sara. Di ba hindi niya pinayagan na ma-impeach si Sara? Yung magpatuloy yung hearing, impeachment hearing. Kaya pinalitan. Yan ang pinaka matibay na rason. Okay, dahil ngayon si Soto. Dahil si Soto yan, gusto noon pa na huwag i-dismiss or i-archive yung impeachment case ni Sara, si Soto. Kaya yan ngayon ang inilagay ngayon ni Bangag para sa ganon maituloy yung impeachment kay Sara. Bakit? Nandoon yung kahit na walang makasalanan ito, may impeach at may impeach. Alam niyo kung bakit? Siyempre kung si Soto na, abay siyempre magre-recommend yan na guilty na ito si Sara Duterte. Saan dadalhin yan? Pagkatapos, pipirmahan lang po yan ng Supreme Court. Wala pong choice ang Supreme Court para pirmahan or pati itong Bangag. At pagkatapos pa niyan, kung gusto pa talaga nilang ibaon itong si Sara Duterte, kakasuhan pa na sa ombudsman. Yan. Dahil talagang ang gusto talaga nitong mga animal na ito, wala nang babaan sa pisto. Ngayon pa lang mga kaibigan. Mag-isip na kayo. Nandito lang ako kung sakasakali. Sabi ko nga, ayaw ko mag-announce dito ng medyo pero sana naintindihan nyo yung sinabi ko kanina lang. Yan po yan. Bubuhayin ni Soto, tatapikin niya sa archive, na hoy archive, gumising ka. Ito tuloy natin ang hearing, impeachment hearing dito kay Sara Duterte. Yan yun. Ang nakakapanggigil pa rito, abay lahat ng mga pinangalanan, ididimanda daw si Diskaya. Ano ba pakialam ko sa inyo? Pare-pareho naman kayo mga kawatan, mga hayop kayo. Iyan ang panakot ninyo. Buisit kayo. Magnanakaw kayo, tapos pag may nagsumbong at nagbulgar sa inyo, ididimanda nyo. Ganun lang yun.
Ganon tayo mga Pilipino kasi sa totoo lang ha, ang Pilipino kasi may pagka-uto-uto. Yun lang yun. Kaya nandyan itong mga hayop na itong mga kawatang ito eh. Maabutan ng 500. Ay, ang bait nito si Congressman. Hindi ko ripot si Congressman. Ibubuto ko ito si Congressman kasi binigyan niya ako ng 300. 500. Ganyan, mga oto-oto kasi tayo. Isali ko na ang sarili ko para hindi naman kayo ma-offend. Ganun pa man, bibigyan ko na rin po ng benefits of the doubt itong ating mga kababayan. Dahil sabi ko nga kanina, di ba? Maaari talaga na malakas ang aking kutob na talagang hindi naman talaga ibinuto ng mga Pilipino itong mga hayop na to. Kundi ang naglagay lang talaga, nagmanipula lang dito si George Garcia lang ng Comelec. Kaya, may record na po ito eh. George Garcia. Imagine mo si Abante, talo. Tapos, pinaupo. Di sana wala na lang pinaupo. Kung ang inisyo nito dito kay Oy, na kalaban nito si Abante, ay dahil hindi Filipino citizen, hindi, mayroong deklarasyon ang Supreme Court dyan na no... O basta may policy sila na hindi pwedeng kuan itong si Abante. Yun nga dapat yan pareho kung talagang hindi Filipino citizen yung kalaban ni Abante na si Oy, di sana parehas silang dineklarang wala, ay pinaapo itong Abante na bayawak na ito. Oh. Anong ibig sabihin yan? Tarantado talaga. Basta po itong sinasabi ko rito, lagi po talagang talo ang mga kababayan natin Pilipino. Ginagawa niyong mga gonggong ang mga Pilipino. Yan lang po yan. Parang talalakas ng mga balikwas itong mga hayop na senador ng mga panito ay mga congressman na pinangalanan na ito. Yung Marcis Teodoro na nagmamalinisan na yan. Baliktad agad, bubalikwas agad. Yung Atayde na yan. Yung sino pa yung Vargas na yan, ang mga nabanggit. Mga buha ka ng ina nyo, kakapal ng pagmumukha ninyo. Anyway, darating ang araw na may makakahuli rin sa inyo. At hindi po kasi ako madala sa Manila. Kasi nga po may kalayuan nga po ng kaunti dahil nandito po ako sa Mindoro. Pero pag may mahuli po kayong bayawak, araw-araw naman po ako nag-upload ng video. Mag-comment lang po kayo dyan or either kontakin ninyo ako. Sabihin nyo lang, may nahuli po kaming bayawak dito, 2 bayawak ang nahuli namin dito. O pagpunta ko dyan, dala-dala ko na yung kapalit na kamuting dilaw. At ako na po ang bahala dyan sa mga nahuli nyong bayawak. Kasi, magmula pa po yung bata ako, gusto ko na po mag-alaga ng bayawak. At ngayon, kung halimbawa hindi lang bayawak ang mahuli nyo at buaya, ay sabi ko nga po, sanay ako mag-alaga ng buaya kasi dito po sa basement ko mismo, napakarami po ritong buaya. Kaya naman, titingnan po natin kung ano po yung mahuhuli yung buaya. Kung yan ay medyo hindi na mapait ang karne niyan, ay
ipapalapa natin sa kapwa niya buaya dito, sa basement ko. Depende po. Pero kung mapait na ang karne niyan, ay gawin ko na lang, siguro, alagaan ko na lang. Pakainin dito ng mga masasarap. Ibigay lahat yung gusto niyang kainin. At pagkatapos niyan, bahala na yung mga tao ko rito. Kung saan nila ilalagay na nakakapanggalit. Grabe. Hindi po pinag-uusapan dito ang milyon, bilyon, trilyon ang pinag-uusapan na po. Imaginin mo yung ganun kalalaking mga pira na pinagwawaldas itong mga animal na mga taong ito. Magpatalo raw sa casino itong si Alcantara na ito, 100 million. Isang tayaan, 5 million, 10 million. Naka-Lamborghini, naka-Ferrari ang mga animal, naka-Ducati. Talagang kwan ito. Anong gagawin natin dito, mga kababayan? Kaya, tama pa ba na patawarin pa natin itong mga animal na ito? Palagay ko po, hindi na eh. Ito po yung sinasabi ko na napakasarap kong tirisin itong mga hayop na to. Wala akong pagsisisihan kung anong gagawin ko sa inyo. Kung mahuli ko kayo. Or either baka ang gagawin ko, chapin ko kayo na mananatili pa rin buhay kahit papaano at mag-suffer kayo. Kasi hindi po makakabayad ito. Kahit pa ano gawin ninyo diyan, hindi na po makakabayad ito yung sarili nila. Kahit pa yung buhay nila, kulang pa po yung buhay nila. Dito sa mga ninakaw nila, kulang pa po yan. Ang sinasabi ko lang po rito, kasi eksperyensyado ko yan. Pagkatao lang po, 800 lang po, 800 ang halaga ng buhay ng tao. O, tapos ito, nagnakaw ng milyon-milyon. Bakit ko po alam 800? Abay, marami na po tayong inariglong ganyan. O, kasi naman sa wala silang 800, adi magpabayad lang sila ng 800, ariglo, wala nang kaso. Ito kaya nga, ang gagawin natin dito, mula pa hanggang yung huwag lang mamatay. Halimbawa sa isang araw, putulin mo yung binti. Pangalawang araw, yung kabilang binti, putulin mo naman, di kayo masuhin mo. Araw-araw yan, pataas ng pataas. Hanggang sa tuhod, ilagay mo sa sangkalan yan, tapos masuhin mo yan. Napakasarap gawin to sa mga tao, mga demonyo. Sabi ko nga po, kung nandito na sana, nandito na sa harapan ko, nako, sinabi ko na po, ibibidyo ko kung paano ko dudurogin itong mga hayop na to. Ito lang na mga karami-rami natin mga kababayan ang sinasabi ko naman po yan paulit-ulit. Hindi po ako magsasawa na sasabihin sa inyo ng sasabihin. Sobrang dami na po nating mga kababayan ang walang masaing. Kaya ganito po ang galit ko. Dahil sa kabila nitong mga kababayan ko na hirap sa buhay, ito namang mga lumabas dito sa mga hearing na ito, milyones, bilyones kung makapagpatalo sa kasino. Bilyones, trilyones ang mga ninanakaw nitong mga animal na ito.
Saan pupunta? Saan pupulutin itong mga kababayan natin? Kung ganito ng ganito. Lalo na, kung ang ilalagay dyan ni Soto, ang maging Blue Ribbon Committee ay itong si Risa. Tapos na ang kwento. Hindi na mapaparusahan, hindi na makakasuhan si Saldico, hindi na makakasuhan si Romualdez, lahat ng mga kawatan, wala na yan. Ay, Mario Joseph, patawarin ako ng Diyos. Pero, ang dami ko na po sanang kwan eh. Alam niyo kung nagkataon lang sana na kwan? Nagkataon lang sana na nagkaroon ako ng hilig sa politika. Tapos nandyan ako ngayon sa loob ng Kongreso. Lalasunin ko lahat yung mga yan. Sisiguraduhin ko na may ipapaamoy lang ako din sa mga hayop na ito. Magkakamatay itong mga hayop ito. Which is, sinabi ko naman po yan. Yung sinasabi ko, yung sarili ko pong formulation ito. Yung Victoria's Secret. Ilagay lang yan dyan sa yung sobre sa opisina nila. Pag binuksan nila at nalanghap lang nila. Tudas na itong mga animal ito. Kaya, hindi ko alam kung paano ako makapunta dyan. Either sa Senado or sa Kongreso. Kaya nga po yung sinasabi ko dati sa inyo. Noong na yon, isubscribe nyo po ng isubscribe ito para magkaroon po ako ng lakas ng loob para mag-file din ng candidacy sa susunod na halalan. Yung makapunta lang ako dyan sa Senado o sa Kongreso, maniwala kayo sa akin. Yun naman po halimbawa kung ganon, hindi po ako magtatagal dyan. Sabi ko nga po lagi nang sinasabi sa isa lang hanggang 2 buwan. Tudas lahat itong mga kawatang ito. Sobre lang po yung ilalagay ko doon sa pintuan nila. Paano ako makakapaglagay sa pintuan nila? Hindi po ako nakakapunta dyan. Yun po yung sinasabi ko na, sige po, hindi naman sa dahil sa kung ano pa. Subukan nyo lang. Para maparami lang natin itong mga subscriber natin. Di ba si Rapi Tulfo nanalo dahil sa mga subscriber niya. Subukan nyo rin po ako. Ang magiging mission naman natin dito ay para lipulin itong mga kawatang ito. At naniniwala ako, hanggat hindi natutudas itong mga kawatang ito, hindi na kailanman mababago ang sistema ng ating bansa. Hindi na mababago ang kalagayan at kabuhayan nitong ating mga mahihirap na kababayan. Mananatili na lang tayong mga ginagawang tanga nitong mga animal na ito. Yan po lang. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ay kung gusto niyo tulungan ang sarili ninyo, tulungan din ninyo ang sarili ninyo na may mapasubscribe kayo rito para dumami ang subscriber natin para pagdating ng panahon ng eleksyon, madali na lang po, 2028. So kung inaakala po natin na sapat na yung mga subscriber natin na maipanalo natin either sa Kongreso or sa Senado, tatakbo tayo. Pero ang sinasabi ko po, pagkatapos ko lang tudasin itong mga kawatang ito, 1 hanggang 2 buwan lang po ang mananatili dyan. Magre-resign na po ako. Kasi unang-una, hindi po talaga, wala po sa utak ko talaga o sa puso ko ang maglingkod bilang mga kongresista or senador. Kasi ang sinasabi nila, maglingkod sila sa bayan. Hindi po totoo yun. Ang pinaglilingkuran nila, sarili nila at yung kapritso nila at sarili niya at mga kabit-kabit na mga hayop na ito, yan ang pinaglilingkuran nila. Hindi nila totoong pinaglilingkuran ang taong bayan or ang ating bayan. Kaya iisa lang po ang solusyon dyan. Tudasin na lahat mga ito. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.